Na ano? Ito ay Miyerkules, November 26, 2025. At pangatlong araw na natin sa kalsada to, men. So ngayon, ang siste, putik. Look at this mess, man. Ay. Bigla na lang naging ganito naman. Ano ba naman yan? Ay! Ito yung sinasabi nila na winter weather advisory. Baka isarado yung highway, pero sana hindi naman. Pero labas muna tayo para mag-inspection, man. Let's go! Oof! Taas ng snow, man. Grabe yan. Nag-blizzard na dito Hindi, meron kasing winter weather warning. Oof! Grabe. Connected ang ating mga hose. Wow! Punong-puno na ng snow. Grabe. Ito pa rin ako sa Shania. Grabe. Ay sa mga nuts. Okay. Nakaselyo pa rin ang ating takap. Gumagana ang turn signals. Wow. Kompleto yan. Mga locks. Ano ba to? Lamig. Taas, may namulubog na yung paa ko. Oh. Gagi, baka pumasok sa boots. Ano ba yan? Grabe Ano yan? Nag-yelo. Delikado yung kalsada na ito, men. Yari ako nito. Dahan-dahan lang. Ay, taas. Uy, grabe. Ayoko na ng trucking. Hindi, joke lang. Grabe to. Sobra. Grabe. Ayoko na. Lamig. Sakit sa kamay. Anong tawag dito? Frostbite. Grabe. Painit muna tayo dito sa loob. Siya. Hirap talaga kumita ng pera dito sa Canada, men. Sana hindi sarado yung kalsada. Tapos ako nito pag sinarado yung kalsada sa Kasi meron daw balita na isasarado raw yung Highway 11. Pero papunta na ako ng 102 sa may Thunder Bay, tapos 17 na yata yun. Sige, let's go. Tirahin na natin to, men.
Yawn, nakarating na ako dito sa Manitoba. Sa inyong lahat na nanonood ng video na to, welcome sa ating lahat dito sa Manitoba. Ang lugar ng pinaghintuan ko ay Hedgesville at isa itong truck stop. Glenford, hindi to rest area, truck stop to. Hindi siya kagaya ng ibang truck stop na merong mga facilities like shower, washroom, tindahan. Ano lang to, card lock, talagang pag-refuel lang ang truck stop. Actually, matatawag lang to na parang truck parking. Pero ang tawag sa truck stop na to ay Co-op Card Lock. Meron pa ako natitirang 4 na oras na drive. Pero dahil hindi ko kabisado yung pupuntahan ko, first time kong pupunta sa parte ng Manitoba na yon, yung The Pass. At hindi ko alam hindi ko kabisado yung mga rest areas, truck stops. Dahil hindi na pala ako aabot sa Headingley. Nung tinignan ko yung Google Map, parang mag-bypass ako sa 101, yung bypass ng Winnipeg. Tapos tutumbukin ko yung Highway 6 papunta ng norte. Sabay kapag naabutan ko na yung Grand Rapids sa Highway 6, malapit na doon yung kakaliwaan ko na Highway 60 naman. Dire-diretso na yon hanggang marating ko yung Highway 10 papunta ng The Pass. So yung Highway 6 na yun yung pinakamahabang highway na tatahakin ko paglagpas ng Winnipeg. And hindi ko kabisado talaga yung mga truck stops and rest area doon. Kaya minabuti ko na lang na tumigil dito sa Hedgesville, Manitoba, Co-op Card Lock. Pero ganun pa man, ang customer ay mga 400 miles na lang. So 7-hour drive or 8 hours or 9, depende sa weather condition. Pero kanina, doon sa may Dryden, Kenora, basta yung pinanggalingan natin sa may Shania, Thunder Bay, yung mga maliliit na towns, talagang grabe yung snow. Nung tumigil ako sa Dryden, may nakausap akong isang parang may hinihintay siyang kasama niya, babae, hinihintay niya sa isang diner dahil kumain ako sa diner. Nag-almusal ako doon. So sabi niya, yung kausap daw niya ay na-stuck sa Thunder Bay dahil sarado raw yung Highway 11. Wow! Napakaswerte ko at nakaalis ako doon bago magsara. Dahil dito sa parte ng Manitoba na to, Hedgesville nga, ay napaka-dry, So lalabas lang ako, iikutan ko lang ng mabilis yung truck. Parang hindi naman post-trip inspection, pero gusto ko lang malaman kung ayos pa ba yung ating tractor and trailer para kung may problema man, pwede na akong tumawag ng roadside assistance, pupuntahan nila ako dito. Pero knock on wood, saan ba yung wood? Walang wood, pero dito na lang. Knock on wood, wala namang problema. Pero kung ganun man, kung meron man problema, kaya ako ikot ngayon sa ating tractor and trailer para malaman natin kung may problema. Para nang sa gayon, paggising natin bukas ng umaga, wala tayong problemahin. Dahil bukas na yung huling araw natin para makarating sa The Pass. So, labas muna tayo. Kunin ko lang yung aking malakasang snow coat. Ayos na. Wow, hindi masyadong malamig dito, men. Kahit pala hindi naka-jacket. Pero, grabe. Ano yan? Sobra naman yan, men. Wow, putik-putik. Pero walang leak dito. Gumagana yung turn signal. Grabe yan. Wow. Ano ba ito? Mga nag-accumulate na yellow. Pero sarado yung ating tangke, okay ang ating mga hoses, ang ating airlines. Grabe, oh. Wow. Pati yung ating trailer. Sobra. So, gumagana pa rin ang ating mga turn signals. Turn signal na yan. Grabe, nadumihan ng sobra yung ating trailer. At ang ating tractor. Grabe, ano to? Grabe. So, walang leak dito sa likod. Gumagana pa rin ang ating turn signals. At sobrang dami ng truck. Pero ito, nilinis ko to para maging visible. Wow, visible tayo. Pero yung ating trailer number, hindi na nakikita. Pati yung ating company name. Grabe. Pero walang leak. Sobrang dumi lang. Pagdating ko sa Murica, papalinis ako doon, men. Grabe. Wow. Sarado yung tangke, wala namang leak dito. Gumagana ang turn signal na yan. Wala ring leak dito. Solong-solo ko tong truck stop na to, men.
Actually, truck parking. Meron lang isang school bus. Tsaka ito, ayaw ko kung may tao dito. Wala yata. So, gumagana ang ating headlights and turn signals. Ayos. Grabe yun, nag-accumulate yung snow. Ice pala, ice. Ganda rito. Tahimik dito, men. Magiging masarap ang tulog ko ngayon. So, 8 oras at kalahati lang ako nag-drive ngayong araw na to dahil kahapon, 11 hours mahigit ako nag-drive. So, at least ngayon, konti lang yung drive ko. Tapos bukas, another 8 or 9 hours. Ayos na yun. Ano lang dapat, balance lang. Dapat meron ko ring short drive na tinatawag. So, paano ba to? So, ang gagawin ko na lang ngayon ay kakain lang ako ng hapunan dahil ang plano ko ay matutulog lang ako ng 8 oras. So, ano ba ngayon? Local time ay 4:47 ng hapon. So, 8 hours of sleep, 12:47. Aalis ako ng hating gabi mamaya para darating ako sa customer ng mga 8:47 or 9:47 or 10 o'clock. And goods na tayo nun, men. Oo nga pala, yung ating scheduled delivery ay, anong oras ba yun? 12:00 ng hating gabi ng Biyernes. At darating ako dun 8:30 or 9:30 ng umaga. So, ang sabi naman ng dispatcher ay 24 hours daw yun, 24/7, parang ganun. So, pag dumating ako doon ng maaga, pwede raw nila akong i-offload kagad. Hindi ko na kailangang maghintay ng 12:00 ng hating gabi. Dahil kung darating ako doon ng 9:30 ng umaga, so maghihintay pa ako ng 15 hours, di ba? Mga ganun. Para lang mag-unload. Pero maganda at sila ay 24/7 na bukas. Parang ganun. Pero anyway, dito ko na muna tatapusin ang video na to. At sa inyong lahat na sumama sa akin sa pangatlong araw ng ating biyahe papunta lang The Pass, Manitoba. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw ng Miyerkules na to, November 26, 2025. At tuloy na lang natin to Casbu, men. Mimingat. Peace!